Patuloy pa rin tayo sa pagtuklas sa buhay ng Panginoon Kristo nung siya ay nandirito sa lupa, partikular sa kanyang pakikitungo sa mga tao sa kanyang kapanahunan. Sa nakaraang video ay pinag-usapan natin ang Panginoon Kristo at ang kanyang 12 alagad na ito ay nakasentro sa kanyang pakikitungo sa kanila. Bagamat hindi natin may aalis na kailangan ay pag-aralan din natin ang pagtawag sa kanila, ang pagpili sa kanila. Subalit dahil nais nating matuklasan ang pakikitungo ng Panginoon sa kanyang mga ginagawang alagad, ay iyon ang ating binibigyan ng diin. Alam natin na marami pang matatawag na tagasunod ng Panginoon. Nasabi ko sa nakaraan na kalimitan ang mga tinatawag ng bagong tipan na alagad ay yung mga tagasunod ng Panginoon. Ito man ay mga baguhan ay tinatawag nilang alagad. At ganyan din po sa mga apostol. Nasabi ko po yan sapagkat nais kong malaman ninyo na lahat ng sumampalataya sa Panginoon ay tinatawag kaagad na alagad. Yan ay sapagkat sa pag-aaral na ito, isasama po natin yung madla o tinatawag na crowd. At bukod doon ay meron pa pong isang grupo na tinatawag din naman na mga alagad ng Panginoon Kristo. Sana po ay nakapagtala kayo ng mga ilang mahalagang bagay kung paano pinakitunguhan ng Panginoong Kristo ang kanyang mga alagad. At nawa ay hindi lamang ito base doon sa aking mga sinasabi sa video, kundi kayo man din ay mayroong mga idea. At kung meron po kayong mga katanungan, ay magandang ilabas po ninyo ito sa ating mga discussions para mapag-usapan naman po natin. Sinabi po ng Panginoon sa John chapter 10 verse 16, I have other sheep that are not in this sheep pen. I must bring them also. They too will listen to my voice, and there shall be one flock and one shepherd. Dito sa sinabing ito ng Panginoon ay malamang na ang tinutukoy niya ay yung mga hentil na kalaunan ay sasampalataya sa Kanya, o kaya ay yung Kanyang 72, mamaya makikita po natin yan, o kaya naman ay yung mga tinatawag na madla, crowd. Sapagkat katulad ng aking sinabi na kapag kasumampalataya ay agad-agad na tinatawag silang mga alagad o tagasunod ng Panginoon. Pero alam po natin na sa kapanahunan ng Panginoon Kristo ay nag-focus po siya sa mga Hudyo. Alam natin na may mga ilan na mga hentil na sumampalataya, subalit mababasa natin na ang Panginoon Kristo ay pinipigilan pa niya ang kanyang mga alagad sa kanyang kapanahunan na lumabas sa bansang Israel. Bagamat meron nga pong mga hentil na nasa lupain ng Israel sa panahon na yan, at alam din naman natin na sila'y sinasakop ng mga hentil na mga Romano. Kaya't ang pag-uusapan natin ngayon ay nakasentro doon sa kanyang mga ibang alagad. Natapos na nga po natin yung tungkol sa kanyang 12. At para makita natin kung paano niya pinakikitunguhan ang mga ito, ay kailangan maglagay tayo ng distinction, pagkakaiba. Sapagkat katulad ng nabanggit ko ay meron pong medyo espesyal na 72 bukod sa madla o maraming bilang na mga patuloy na sumusunod sa Panginoong Kristo. Basahin ko po ang Lucas 14:25 hanggang 27. Sabi po rito, large crowds were traveling with Jesus, and turning to them he said, if anyone comes to me and does not hate his father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, even their own life, such a person cannot be my disciple. And whoever does not carry their cross and follow me cannot be my disciple. Bumasa ako sa inyo ng mga ilang talata sa nakaraang video na ipinakita ko sa inyo na ang mga hinahamon ng Panginoon sa ganitong katulad ng pananalita ay walang iba kundi ang kanyang 12 alagad. Meron po akong 2 lugar na naisulat dito sa Lucas 9:21 hanggang 26. Ganun din ang Mateo 16:24 na alam kong tumutukoy ang mga talatang ito sa ganito ring hamon ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Pero dito ngayon sa ating binasa ay malinaw na makikita natin na ito ay mga madla, large crowds, may S po yan,
na nangangahulugang hindi lamang iisang grupo, kundi mga grupo-grupo na malamang ay dalawa o mahigit pa. At yan marahil ay dahil meron pong mga nakakabalita tungkol sa mga himala ng Panginoon na nagmumula sa mga karatig na lugar na sa ngayon ay alam natin na ibang bansa na halimbawa po ay ang Assyria. At malamang dahil ito yung mga himala ay tila apoy na nagliyab ang balita tungkol sa mga ginagawa ng Panginoon Kristo. Subalit ang punto na nais kong ipakita sa atin dito ay kung paano niya pinakitunguhan ang mga taong ito na sunod ng sunod sa Kanya. Mapapansin nga natin na ang Kanyang hamon sa kanila ay wala pong pinagkaiba doon sa hamon niya sa Kanyang 12. Tandaan po ninyo ang katotohanan iyan. Hindi po nagbaba ng standard ng Panginoon para sa paghamon sa mga nais sumunod sa Kanya. Ganito ang hamon niya sa Kanyang 12 na ipinakita ko sa inyo sa nakaraan. May kaunting kaibahan nga lamang, pero kung alalahanin po ninyo ang Kanyang sinabi, if anyone wants to follow me, he must deny himself, take up his cross, and follow me. Samantalang dito ay tila nakasentro ang Kanyang hamon na may kaugnayan sa pamilya ng mga taong ito. At dahil diyan, ako'y naniniwala na nakikita ng Panginoon na ang hadlang marahil sa mga taong ito para maging alagad niya na katulad ng mga nauna, yung 12 ay may kaugnayan sa kanilang pamilya. Sa mga alagad niya na karamihan sa kanila ay nagtatrabaho sa sanlibutan, ay nakita ng Panginoon na yun ang sagabal sa kanilang lubusang pagsunod sa Kanya. Itodo na ito, kaya't yun ang hamon ng Panginoon. Maalala natin na sila ay nasa kanilang mga hanap buhay nung tawagin sila ng Panginoon. Katulad halimbawa ni na Pedro at ang kanyang kapatid na si Andres, ganun din naman si Santiago at si Juan, ay pare-pareho silang mga mangingisda. Maalala ko na si Levi ay maniningil ng buwis. So ang lahat ng mga kabilang sa kanyang 12 alagad ay nakita ng Panginoon na ang hadlang ay ang kanilang kaugnayan sa sanlibutan. And so He challenged them doon sa bagay na yun. Samantalang itong mga taong ito, malamang ay nagpupunta sila sa Israel kasakasama ang kanilang pamilya, kasakasama ang kanilang may mga karamdamang mga mahal sa buhay. At nakita ng Panginoon na ito ang magiging dahilan para hindi sila makasunod. And so He challenged them about their family. If anyone loves his father, mother, brothers, sisters, even their own life, more than me is not worthy of me. Dahil sa bagay na yan, ay naalala ko po yung isang mayamang binata na nasa Mateo 19 na nagpahayag ng pagnanais na sumunod sa Panginoon. Makikita natin na ang hamon sa kanya ng Panginoon ay may kaugnayan sa kanyang kayamanan. Alam na alam ng Panginoon kung paano niya pakitunguhan ang bawat tao na dumarating sa Kanya. Whatever the bondage is, yun po ang ipinapakita ng Panginoon sa kanila. Hindi lahat ng tao ay katulad ng lalaking mayaman na ang hadlang para makasunod siya sa Panginoon ay pera. Yung babae sa may balon ay nakita ng Panginoon na ang hadlang sa kanya ay ang kanyang hilig sa lalaki at yun ang tinukoy na Panginoon na kailangan niyang makawala. Ang pinupunto ko po rito ngayon, mga kapatid, ay kung tayo man din ay may mga sagabal sa ating buhay, iba-iba po yan. Katulad halimbawa, kapag tayo ay may ambisyon sa mundong ito, siyempre yun ang hahamunin ng Panginoon sa atin. Kung meron tayong pag-ibig sa pera, ay yun ang hahamunin ng Panginoon sa atin. Ano mang bagay na humahadlang sa buhay mo, upang hindi ka lubusang makasunod sa Panginoon at maging alagad niya, ay sinisigurado ko na yan ang nais alisin ng Panginoon sa buhay mo. Naway makita natin ang katotohanan ito at gawin nating personal sa ating buhay. God knows, you know, kung ano ang hadlang sa buhay mo. Kung 1, 2, o 3 hadlang yan, lahat ng yan ay nais ng Panginoon na bitawan mo para lubusan kang makasunod sa Kanya. Kung hindi ako nagkakamali, ay
may mga ilang talinghaga sa chapter 22 ng Lucas, the parable of the great banquet, na kung saan ay inutusan ang manggagawa na magtawag sa mga tao para sa piging ng kanyang amo. At doon ay mapapansin natin na iba-iba ang ibinigay na dahilan ng mga tao na kanyang tinawag. Pero makikita natin na lahat ng iyon, gaano ang kalihitimo na dahilan ay hindi po tinanggap ng kanyang Panginoon. At alam natin na ang talinghagang ito ay tumutukoy sa mga tao sa lahat ng lugar, sa lahat ng kapanahunan, na kung nais makasama sa paglilingkod o sa piging ng Panginoon ay kailangang makita niya na anumang hadlang sa kanyang buhay ay kailangan niyang bitawan ang bagay na ito. Medyo pinagtutuunan ko po ito ng pansin sapagkat katulad ng sinabi ko mga kapatid, ay iba-iba po ang ating marahil ay dahilan para hindi natin magawang paglingkuran ng Diyos o ang Panginoong Kristo. At kalimitan nga po sa mga Kristiyano na nagsasabing busy ako, ay alam mo, minsan na hindi natin sila mahamon sapagkat ang kanilang mga ibinibigay na dahilan na hindi magawa na ibigay ang panahon sa Panginoong Kristo ay mga lehitimong dahilan. At isa na diyan ang tungkol sa pangangailangan ng pamilya. Nawa makita natin na sa hamon na ito ng Panginoon ay makikita kaagad natin na kung ipagkakatiwala natin sa Panginoon ang lahat ng bagay, maging ang pangangailangan ng ating pamilya ay hindi po mahirap na tugunan ng Panginoon Kristo o ng Diyos. Subalit yan po ang pinakamaraming dahilan ng tao, lalo na ang mga Kristiyano, na kapag kainiwan nila ang kanilang mga trabaho, ay paano naman ang kanilang pamilya? At yun nga ang dahilan kaya ilan sa mga leader nila ay napipipilan dahil napakalihitimo ng kanilang mga dahilan. Pero sinasabi ko sa iyo na kung ang bagay na yan ay hindi mahalaga sa buhay mo, ay hindi magiging hamon na kapalit ng Panginoon sa puso mo. Nakukuha niyo ba ang ibig kong sabihin? Madali sigurong iwanan ang mga bagay kapag mga pastime lang natin. Halimbawa, tayo ay naglalaro ng chess. Ewan ko lang kung kaya mong iwanan yan. Naglalaro ng basketball, naglalaro ng dama, o ano pa man dyan, mga kapatid, kung hindi masyadong mabigat na dahilan na hindi na natin rinarasunan. Pero nakikita ba ninyo na kung ano pa yung bagay na mabigat sa buhay natin, yung tila ay hindi natin kayang bitawan, ay yun din ang hinahamon ng Panginoon. Sapagkat alam niya nga na yun ang magiging mabigat na rason para hindi tayo makasunod. Maging sa Lucas Kabanata 9, sa mga ilang huling talata nito, I think sa 59 hanggang 62, ay meron pong mga tinawag ng Panginoon diyan, meron po silang mga mabigat na dahilan. Subalit lahat ng iyon ay hindi pumapasa sa Panginoon para hindi natin siya mapaglingkuran. Nagagawa lang natin iwan ang lahat ng bagay na iyon kapag tayo ay natutong sumampalataya, magtiwala sa Diyos. At kung wala ka namang pananampalataya, ay walang dahilan para iwanan mo yung mga bagay na yan. Magpatuloy ka na lang dahil sinisigurado ko na ang Diyos ay hindi makakagawa sa buhay ng mga walang pananampalataya. Nang ako po ay tawagin ng Panginoon sa pag-full time, ako po ay may trabaho. Natuto po ako sa pangungontrata sa construction sa panahon na yan. At siyempre kapag ikaw ay nangungontrata na, ay medyo may kita na maganda, sa panahon na yan ay nagpapasimula pa lang na lumalago o gumaganda ang aking pinagkakakitaan. Subalit sa aking puso ay nadarama ko na mahalaga sa akin ang buhay na walang hanggan. Marahil sa mga Pasyaniano, meron pa rin mga maling kaisipan, pero alam ng Diyos ang ating mga puso kung totoo na meron tayong pagnanais na paglingkuran siya. Isang bagay lang mga kapatid na hindi ko po pinatagal yung oportunidad na yon at nagawa kong iwanan yung hadlang sa aking buhay. Kung inisip ko rin ang aking pamilya sa panahon na yan, sapagkat meron na po akong 2 anak na kailangan kong iwanan, subalit nagtiwala po ako sa Diyos na kaya niya kaming pakainin.
o kaya niyang pakainin ang aking pamilya. At masasabi ko na hanggang sa kasalukuyan, ang Diyos kailanman ay hindi nagkulang sa aking mga pangangailangan. Linawin ko lang po, mga kapatid, ang katotohanan na kung ano ang tila humahadlang sa buhay mo, ay tinitiyak ko na yan din ang hahamunin ng Panginoon sa iyo. Ano ang iyong pagkatakot? Yan din ang hahamunin ng Panginoon sa iyo. Ang pagtawag ng Panginoon ay nakalaan para sa lahat. At ang sino mang may pananampalataya ay siyang tutugon sa panawagan ng Panginoon sa paghahanap ng kanyang mga manggagawa. Malala ko yung sabi niya, the harvest is plentiful, but the workers are few. Pakinggan po ninyo itong aking sasabihin. Nakita ko na maraming Kristiyano ay gustong paglingkuran ng Diyos, subalit hindi nila nagagawa sapagkat ang totoo ay hindi nila kayang humakbang ng may pananampalataya. Okay lang po yan kung yan ay 2 o 3 taong Kristiyano o 4 o 5 taong Kristiyano. Pero kung umaabot ka na ng 10, 15, 20 taon sa iyong pagiging Kristiyano, subalit hanggang ngayon ay umaasa ka pa rin na nandoon pa rin sa puso mo na gusto mong maglingkod sa Diyos, kapatid, sasabihin ko sa iyo, ang totoo ay hindi mo mabitaw-bitawan ang mga bagay na mahal mo sa mundong ito. At malamang ay datnang ka na lang ng Panginoon sa ganyang kalalagayan, sapagkat wala kang tiwala sa Kanya na kaya niyang ibigay ang iyong pangangailangan. Mahalaga sa iyo ang mundong ito, mahalaga sa iyo ang pamilya mo, lihitin mo yung mga yan, na para bagang hindi mahalaga ang paglilingkod sa Diyos. Mamili ka sa iyong buhay. So again, I want to make that clear. The offer to every believer is the same, na maging tagasunod ng Panginoon para manggagawa niya. All of us has the same opportunity. At nawa yung oportunidad na yan na hindi po magsasarado, na hindi natin natutugunan. Mula po doon sa teksto natin sa Lucas 14 na hinamon ng Panginoon at binanggit yung large crowds were following Jesus, ay makita natin ang dalawang uri ng tagasunod ng Panginoon na siya nating pag-uusapan. Ito ay ang crowd at yung malamang ay magmumula doon sa mga taong yon na subukin ding maglilingkod sa Panginoon. Ipapakita ko po sa inyo yan. At ipaalala ko lang na natapos na tayo doon sa kanyang 12. Unahin po natin pag-uusapan itong madla, the crowd. Paulit-ulit po yan na makikita natin at mababasa sa Biblia na napakarami pong tao na sunod ng sunod sa Panginoon. Ano ang attitude ng Panginoon sa kanila? Tingnan po natin. Basahin ko po ang Mateo 9:36. When he saw the crowds, he had compassion on them, because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Isa pa pong talata sa Mateo 15:32. Jesus called his disciples to him and said, I have compassion for these people. They have already been with me 3 days and have nothing to eat. I do not want to send them away hungry, or they may collapse on the way. Alam niyo, napakarami pong talatang ganito na ipinapakita na ang Panginoon ay meron pong compassion, yung habag sa mga taong yon. Ang compassion, mga kapatid, is that you have a love, and nahaluan po siya ng pagkahabag sa kanila. Pag-ibig at pagkahabag ang nakikita po sa compassion. At yan ang nararamdaman ng Panginoon sa mga maraming tao na sunod ng sunod sa Kanya. At ang Panginoon ay gusto niyang gawan ng kabutihan ng mga taong ito. Na alam natin na ginawa nga niya. So tungkol sa madlang ito, mga kapatid, ay meron pong puso ang Panginoon sa kanila. At pangalawa po rito ay pinapagaling ang kanilang mga karamdaman. Mateo 14:14. When Jesus landed and saw a large crowd, he had compassion on them and healed their sick. So again, there was a crowd and there were sick people among them. And I believe that Jesus healed them all because he loved them, he had compassion on them, and so he healed them. Na nangangahulugan na sila ay nakakita ng mga himala ng Panginoon Kristo. Malala ko yung ginamit natin sa nakaraan sa Mateo 4:23 hanggang 25.
At nais ko pong basahin sa inyo muli. Jesus went throughout Galilee, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom and healing every disease and sickness among the people. The news about him spread all over Syria, and people brought him all who were ill with various diseases, those suffering from severe pain, the demon-possessed, those having seizures and paralyzed, and he healed them. At ang sabi pa sa 25, large crowds from Galilee, the Decapolis, Jerusalem, Judea, and the region across the Jordan followed him. Alam nyo, hindi lamang po ito ang makikita natin na ang Panginoon Kristo ay talagang pinapagaling niya ang napakarami. Ang ipinapakita po sa inyo ngayon ay yung kanyang habag sa kanila, pinapagaling sila. And isipin niyo po ang experience ng mga taong ito sa Panginoon Kristo. Pero later on, ay alam natin kung ano ang hamon ng Panginoon sa kanila. It's the same challenge that He gave to His 12 and to the 72, to the crowds, and of course, ako'y naniniwala na yan pa rin ang hamon ng Panginoon sa atin. Isa pa sa karanasan ng mga madlang ito sa Panginoon Kristo ay ang pagpapakain sa kanila. At dahil po sa bilang nila ay kalimitang hindi po kasya ang kanilang mga pagkain dala. Inaabot sila ng gutom. Nakikita ng Panginoon ang bagay na ito. At ang dalawang nakita ko rito ay yung pagpapakain niya ng 5,000 sa Matthew chapter 14 at yung pagpapakain niya ng 4,000 sa Matthew chapter 15, na kapag tinutukoy ang ganyang bilang ay tumutukoy lamang po sa mga lalaki. Kaya tingnan po ninyo ang katotohanan ito. Kapag mayroon pong 5,000 lalaki, nangangahulugan po ito ng mga adult o kaya ay mga tatay, kasama ang kanyang asawa at kasama ang kanyang minimum na 2 anak, ay umaabot po ng 20,000 ang mga taong ito. At kung meron naman pong 4,000 mga lalaki, kasama ang kanilang asawa at ang kanilang 2 anak, ay aabot din naman ng 16,000. Kaya hindi po maliit na bilang ang tagasunod ng Panginoon Kristo. Alam niyo mga kapatid, kung sa ating kapanahunan ito ay malamang ay hindi ito hahamunin ng katulad ng hamon ng Panginoon sa kanila, ang ibig kong sabihin ay yung ginagawa ng mga tagapanguna sa relihiyon sa ngayon ay tuwang-tuwa na sa mga ganitong daming madla. At malamang ay hindi na ito hahamunin ng mabigat, hindi na pagsasabihan ng mga mabibigat na pananalita. At ang gagawin na lamang nila sa kanila ay aalagaan upang pakinabangan. O nga naman, tupa kasi sila. Ipinapakita ko po sa inyo kung ano ang mga ginagawa ng Panginoon sa mga madla. Paano niya sila pinakikitunguhan. So He had compassion on them, He healed their sick, He fed them. At isang bagay pa na ginagawa ng Panginoon ay tinuturuan sila. Gusto ko pong basahin ang mga talatang ito na tumutukoy ng pagtuturo ng Panginoon sa mga madla. Matthew 7:28. When Jesus had finished saying these things, the crowds were amazed at His teachings. Mahalaga po na alalahanin natin ang sinasabi sa talatang ito. The crowds were amazed at His teachings. Matthew 22:33. When the crowds heard this, they were astonished at His teaching. Mark 2:13. Once again, Jesus went out beside the lake. A large crowd came to Him, and He began to teach them. Mark 4:1. Again, Jesus began to teach by the lake. The crowd that gathered around Him was so large that He got into a boat and sat on it, on the lake, while all the people were along the shore at the water's edge. Isipin natin kung gaano kahirap po ang ginagawa ng Panginoon para lahat ng mga taong ito na sumusunod sa Kanya ay makapakinig ng katotohanan. Diyan ay makikita natin na hindi kontento ang Panginoon na magawan lang sila ng mabuti, kaya siya nangangaral ay upang malaman nila ang tungkol sa paghahari ng Diyos. At ako'y naniniwala, pagkatapos niya ay hahamunin sila na katulad ng ating binasa kanina. Hindi niya pinababayaan ang mga tao na okay na, nakaranas na kayo. They needed to hear the truth so that they can be freed from their bondages.
And so He speak the word of God to them. Nais ko pong ipakita sa inyo kung anong resulta ng mga ginagawa ng Panginoon na ito sa kanilang mga buhay. Sabi po sa Mateo 7:28, when Jesus had finished saying all these things, the crowds were amazed at His teachings. Ang ganda po niyan, mga kapatid. Alam nyo, itong mga taong ito, nakakita ng himala, pinakain sila, gumaling ang may karamdaman, kung sila ay may karamdaman, at pagkatapos ay pinakain at nakapakinig. At sila'y namangha sa pagtuturo ng Panginoon Jesucristo. Hindi ba maganda na resulta ang bagay na yan, na sila'y namamangha sa kanilang napapakinggan? Sa Mateo 13:30 says, then He left the crowd and went into the house. His disciples came to Him and said, explain to us the parable of the weeds in the field. Alam niyo, nakikita ko rito ngayon, mga kapatid, bagamat manghang-mangha ang mga madlang yon sa kanilang napapakinggan, at malamang ay meron silang hindi naunawaan sapagkat kakaiba ang mga tinuturo ng Panginoon, katulad ng mga alagad niya, na makikita natin dito na sumusunod sa Panginoon at nagtatanong kung anong ibig sabihin ng kanyang mga itinuro. Pero mapapansin nyo, yung mga madlang yon ay wala pong interest na dumami ang kanilang kaalaman sa mga itinuturo ng Panginoon. Sapat na sa kanila na sila'y namamangha sa mga pagtuturo ng Panginoon. Pero yung maunawaan nito ng lubusan, hindi po nila ginagawa. Alam nyo, kung itong 12 alagad na ito ay sumusunod sa Panginoon para magtanong kung anong ibig niya sabihin sa kanyang mga sinabi, kung sila ay hindi nila naunawaan, how much more the crowd? But they were never interested to understand what they are hearing. Now, tingnan po ninyo ang mga tao sa ating iglesia. Marami diyan ay tuwang-tuwa kapag nakapakinig ng mensahe, pero marami din diyan ay walang interes na lumalim sa kanilang kaalaman. And so makikita natin ang kaibahan ng 72, ng 12, at ng crowd na ito. Sinabi pa po rito, Mateo 27:20, but the chief priests and the elders persuaded the crowd to ask for Barabbas and to have Jesus executed. Alam niyo kung anong nakikita ko rito, mga kapatid? Sabi po rito na yung mga tagapagturo ng Judaismo, yung kanilang relihiyon sa Israel, ay hinimok yung madla na bumaliktad at labanan ang Panginoong Jesucristo na siya nilang ginawa. Alam natin na yung madla, nung tanungin sila ni Pilato kung sino ang pipiliing palayain kay Barabbas at ang Panginoong Jesucristo, ay pinili nila si Barabbas. Pero ang nais kong makita natin dito ay yung pagkadaya nila sa mga udyok ng mga relihiyosong tao. Iyan po ang asahan natin sa mga tao na hindi nagmamahal sa katotohanan. Sila ay madadaya ng maling katuruan. Alam niyo, maalala ko yung sinabi ng 2 Thessalonians chapter 2 verse 11, na dahil sa hindi nila inibig at tinanggap ang katotohanan, ay ipapaubaya sila ng Diyos sa kamalian. Ako'y naniniwala, mga kapatid, na sa panahon na ito ng pandemya ay ang daming nagdududa sa kanilang pananampalataya, hindi mapanindigan ang kanilang paniniwala sa Panginoong Jesucristo. At sa dami ng mga pangyayari, nagpasimulang mauga o kaya ay tumumba ang pananampalataya ng karamihan. Sinabi na po ito ng Panginoon, wala na tayong magagawa. Sinabi niya na, and because of the increase of wickedness, the love of many will grow cold. And many will turn away from the faith. And many will be deceived by the false teachers and the false prophet, even the very elect, if that were possible. Hindi po yan hula na baka sakali. Nakita na ng Panginoon na marami talaga ay mawawala, marami ay manlalamig, marami ay madadaya. Pero dito ay matutuklasan natin kung ano ang dahilan. Nangyari na ito sa panahon ng Panginoon Jesucristo. And the reason is that they are not lovers of the truth. Hindi ko alam kung anong katatayuan ng iyong pananampalataya, kapatid. Pero sinusigurado ko sa iyo, pag hindi ka nagmamahal sa katotohanan,
wala kang hangad na lumalim sa kaalaman sa Diyos, sa Panginoon Kristo, wala kang hangad na dumami ang iyong kaalaman sa banal na kasulatan, mas nag-e-enjoy ka sa mga ginagawa ng mga taga-sanlibutan, wala kang kaibahan sa kanila bilang tinatawag na Kristiyano, sinisigurado ko sa iyo, hindi mababago at hindi maiiba ang iyong destinasyon sa mga walang pananampalataya. Hindi mangyayari yan dahil lamang sa ikaw ay tinawag na Kristiyano. Tandaan mo yan. Basahin ko pa po sinabi ng Mateo 26:55. By the way mga kapatid, halos lahat po ito ay sa Mateo dahil kung meron man tayong matutuklasan sa sinulat ni Marcos, Lucas at Juan, ay minsan magkapare-pareho po ang mga ilan. Meron din naman po mga katulad nito na naiiba, subalit kumukuha lamang po ako ng katibayan ng mga katotohanan tungkol sa mga pinag-uusapan natin sa relasyon ng Panginoon at sa madla. Mateo 26:55. In that hour, Jesus said to the crowd, "Am I leading a rebellion that you have come out with swords and clubs to capture me? Every day I sat in the temple courts teaching and you did not arrest me." Pansinin po ninyo na ina-address niya yung kanyang sinasabi sa crowd. Jesus said to the crowd, sabi po rito. And then, sabi niya rito, "And you did not arrest me." Ano ang nakikita niyo rito mga kapatid? Ang nakikita ko rito that there was a civilian arrest nung arestuhin ng Panginoon. Sila na mismo ang umaresto sa Panginoon. Possibly yung mga Roman soldiers ay nandoon sa likuran nila. But the Jewish people, the crowd na minsan ay tinuturuan ng Panginoon, minsan ay nakaranas ng himala, nakakain at gumaling sa pamamagitan ng himala, ay alam natin dahil hindi sila maibigin sa katotohanan, ay nagawa nila ito sa Panginoon. Alam niyo, masasabi ko na itong crowd na ito, they were admirers of Christ dahil sa mga himalang yon na ginawa ng Panginoon sa Kristo. But they refused to follow His word. They refused to follow His commands. At nais ko pong sabihin sa atin that there are a lot of admirers of Christ in the church today. He is good. His love endures forever. He is wonderful. Pero pag pinasunod mo sa mga utos ni Kristo, hindi po niya gagawin. And that is admiring Christ but not following Christ. At ano ang mangyayari sa kanila bandang huli? Nakikita na natin mga kapatid, malamang ay hindi na nila isisigaw yung crucify Him, crucify Him, we want Barabbas, we want Barabbas, crucify Jesus, crucify Jesus. Ang sinasabi sa aklat ng pahayag na maraming tao ay magagalit sa Panginoon dahil sa kanilang sasapitin sa mga huling araw. And I believe that is true. There are a lot of who once so-called Christian believers ay may mga resentment na sa Panginoon ngayon. I don't know kung ikaw yon, pero ako'y naniniwala sa ipinapakita ng Biblia kaysa sa ipinapakita ng tao sa akin. Hindi ko man tukoy kung sino itong mga ito, but I am exposing the Word of God to you para maiwasan mo ang katotohanan ito na mangyayari sa mundong ito. Narinig ko na sa ibang bansa ay mayroon ng mga tao na itinataas ang kanilang kamao sa Diyos dahil sa kanilang galit, sa kanilang sinasapi. How about that? At dahil sinasabi ng Biblia, pinapakita ng Biblia na marami ay magkaroon ng hinanakit at marami ay hindi magsisisi sa kanilang mga ginagawang kasalanan, pinaniniwalaan ko po yan. At alam niyo ang totoo, nakikita ko ito sa marami. Pag nakapakinig ng salita ng Diyos, they are amazed. Akala mo magbabago na yan. Pero kalaunan ay wala kang makitang nangyayari sa kanilang buhay. Sapagkat ang totoo, ayaw talaga nilang magbago. Nais kong ipakita sa inyo ito, mga kapatid. Hanggat hindi ka humahakbang ng pananampalataya, na talagang talikuran ng kasalanang ginagawa mo, hindi ka tutulungan ng Diyos. Tinitingnan tayo ng Diyos kung totoo ang ating mga sinasabi na tayo ay handang magbago. Pero hanggat wala kang hakbang, wala kang mararanasang biyaya ng Diyos para tumulong sa iyo. Punta tayo sa isa pang uri ng grupo.
So natalakay na natin yung kanyang 12 at yung madla, at nais kong ipakita sa inyo na meron pa pong grupo ng tagasunod ng Panginoon na tinatawag kong outer core. Outer core. Yung 12 ay inner core. And so we have the so-called outer core, at ito po yung 72 o 60. Papaliwanag ko po yan. Lucas 10, 1 hanggang 4. After this, the Lord appointed 72 others and sent them 2 by 2 ahead of him to every town and place where he was about to go. He told them, "The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into the harvest field. Go, I am sending you out like lambs among the wolves. Do not get a purse, a bag, or sandals, and do not greet anyone on the roads." Sa verse 1 ay mapapansin nyo na may binanggit na 72. Isa po sa dalawang bagay. Sasabihin ko po sa inyo kung ano ang nakikita ko. Literal po ito na 72 na iba doon sa kanyang 12, o kaya yung 12 niya ay may tigli-5 lalaki. Pero base sa obserbasyon ko, mga kapatid, pag binasa nyo ang chapter 9, yung 12 ay naniniwala ako na binigyan sila ng Panginoon ng tigli-5 na aalagaan. Yan po ay bahagi ng kanilang training kung paano sila mangalaga ng kanilang magiging alagad. And we know that Jesus was training the 12, and He was also training this 72 or 60. Sana naunawaan po ninyo, kapag kasama yung 12, bali 60 po, at tigli-5 yung 12, para silang lahat ay 72. Ako'y naniniwala na kung 72 ay hindi basta-basta pinapalakad ng Panginoon ng kanilang sarili. Kailangan kasama nila yung 12, at katulad yan ng pagtitraining ng Panginoon dito sa 12. Anyway, itong sinasabi ko, mga kapatid, ay hindi po malinaw sa banal na kasulatan, pero makita natin na talagang pinahayo sila ng Panginoon, and meron pong bilang na 72 rito. Pero higit na mahalaga ay makikita natin na ito po yung sumubok na maglingkod sa Panginoong Jesucristo. At malamang sila ay galing doon sa maraming bilang, the crowds. Kung papansin niyo sa chapter 9 ay nandoon yung himalang ginawa na pagpapakain ng Panginoon. Na katulad na sinabi ko kanina, na itong mga ito ay nakaranas ng mga ilan sa Panginoon Jesucristo na malamang sila ay naging excited and they wanna be a part of Christ's disciples. So nung hamunin sila ng Panginoon ay malamang humiwalay sila sa kanilang pamilya, hinatid ang kanilang pamilya, but later on ay mababasa natin na sila po ay isinugo ng Panginoon para humayo. Ituloy po natin at alamin kung anong nangyari sa mga taong ito. Sa verses 5 to 16 ay makikita natin yung further instructions ng Panginoon sa kanilang paggayo, kung anong kanilang gagawin. At punta tayo sa 17 to 20. Dito pa rin po tayo sa Luke chapter 10. Sabi rito, the 72 returned with joy and said, "Lord, even the demons submit to us in your name." He replied, "I saw Satan like lightning fall from heaven. I have given you authority to trample on snakes and scorpions and overcome all the powers of the enemy. Nothing will harm you. However, do not rejoice that the spirits submit to you, but rejoice that your names are written in heaven." So itong mga lalaking ito, pagkatapos humayo, ay nakaranas po sila ng kakaiba. Remember, there were 72, hindi lang ito yung 12. Kung kasama man yung 12, ay malamang 60 pa yung naidagdag sa kanila. Pero ang mahalaga rito ay makita natin that they experienced the power of the kingdom. Nakapagpalayas sila ng demonyo at malamang ay humihingal sila na dumating sa Panginoong Jesucristo, "Lord, we have drive out demons in your name." Grabe pala ito, Panginoon. They were so excited. At malamang for a while ay kasakasama ng Panginoon ang mga alagad na ito, possibly sila pa rin ay umuwi paminsan-minsan sa kanilang pamilya, at kapag ini-schedule sila ng Panginoon, ang lakad ay dumarating sila. Hanggang kailan kaya sila manatili na kasama ng Panginoon Jesucristo?
Aalis pa kaya sila? Meron pong nababanggit sa chapter 6 ng John na kung titingnan natin ay parang parallel ng chapter 9 and chapter 10. Nandoon yung pagpapakain ng 5,000 men with their families. At yan ay nandyan din sa chapter 6. And then after that, the Lord spoke to them about the Word of God. Nagturo po ang Panginoon sa kanila. At dahil doon ay hindi nila nakayanang tanggapin. Sa verse 16 ng John chapter 6, on hearing it, many of his disciples said, "This is hard teachings. Who can accept it?" So meron pong itinuro ang Panginoon sa kanila na mukhang malalim na, mabigat na para sa kanila na hindi nila kayang tanggapin. At sabi rito sa 66 later on, pagkatapos ng some explanations ng Panginoon sa kanila, from this time, many of his disciples turned back and no longer followed him. Wala man tayong basihan, mga kapatid, na ito yung 72 o yung 60. Pero nakikita ko rito na sila ay kasama na nung 12 at pagkatapos ay nakikinig na sila sa Panginoon, meron nga lang nangyari na hindi nila matanggap yung mabigat na turo ng Panginoon. Ito ay bago sa kanila and so iniwan nila ang Panginoon. Sabi pa po rito sa 67, "You do not want to lead me to, do you?" Jesus asked the 12. Ini-imagine ko yung kalalagayan ng grupo ng Panginoon na bigla silang iniwan ng marami. Naiwan sa Kanya yung 12. Isang bagay lang na nais kong makita niyo mga kapatid, never na hinabol ng Panginoon ang mga taong yun at nagmakaawa sa kanila na, "Please don't leave me. I need you in the kingdom." Hindi po ginagawa ng Panginoon yan. Lagi ko nga sinasabi na sobra na tayong mabait, kaya kahit ayaw magbago ay pinananatili natin sa Diyos, kaya ito ang nagiging dahilan na masasabi ko na kaysa sa aalis ang banal na Espiritu o umalis na lang ang banal na Espiritu dahil mas minahal natin sila, yung mga ayaw magbago kaysa dito sa mga tao, kaysa sa Espiritu ng Diyos na ayaw nating sundin dahil ayaw natin ang pamantayan ng Diyos. Alam nyo, ginawa pa nga ng Panginoon dito, pinuntahan pa niya yung 12, kayo, hindi ba kayo aalis? Meron pang natitirang 12 na lang. Hinamon pa niya kung hindi ba sila aalis. At alam niyo kung anong sagot ni Pedro? "Lord, where should we go? You have the words of eternal life. If they have gone because of your hard word," dahil sa iyong mga mabigat na itinuro, kami, Panginoon, hindi kami aalis sapagkat nasa iyo ang salita ng buhay. And I want us to understand, mga kapatid, na katulad ng sinasabi ko, the crowd doesn't love the teachings of Christ by putting them into practice. Ayaw nilang sundin ang Panginoon. They were amazed at it. Namamangha sila sa mga turo ng Panginoon. Pero yung isa buhay nila, ayaw nila, nabibigatan sila. At ngayon naman, ay itong 70 o 72 or 60, ay hindi rin nila nakayanan ang mabigat na salita ng Panginoon. Pero para sa 12, maliban sa isa, ay sinabi nila na yun ang dahilan kaya hindi nila iiwanan ng Panginoon. And so they continued with the Lord until the Lord ascended to heaven. So ano ang nakikita natin sa 72 na ito o sa 60 na ito? Nakikita ko na sila ay madaling umapoy pero napakadaling mamatay ng kanilang apoy. They can easily flare up, but they can easily die down. Ano ang masasabi niyo sa ganyang mga Kristiyano, mga kapatid? Alam niyo, simple lang. Sila ay mga hindi pa spiritual. They are soulish. They are very emotional. Na kapag ka nakakapakinig, wow, talagang grabe ang kanilang excitement. At kapag ka nakakita ng himala, excited sila. Talagang grabe ang kanilang excitement. But to sit down and understand Christ and His Word, maging maingat ka, baka iiwanan ka ng mga yan. Nangangahulugan yan na ayaw nilang alamin ang kagustuhan ng Diyos at gusto nila yung kanilang pamamaraan. So they left. Umalis po sila.
At kung tatanungin ko kayo mga kapatid, ano kaya ang kahihinatnan ng mga tao iyon na iniwan ng Panginoon? Ano kaya ang ibig sabihin ng Panginoon? Huwag ninyong ibigay ang inyong mahalagang bagay sa aso o perlas sa inyong mga baboy. Alam niyo, ang unawa ko doon, huwag mong ibigay sa kanila ang salita ng Diyos doon sa mga tumalikod sapagkat tinalikuran na nila ang mga mahalagang bagay ng Diyos. At maalala ko ngayon yung sinasabi ng 2 Pedro 2:20. Maliligtas na sana ang mga tao yon, subalit kung muli silang matangay, ay mabuti pa sa kanila ang hindi nakakilala. And so, malinaw po na yung mga taong yon, because they turn away from Christ, ako'y naniniwala na sila ay mapapahamak. Meron pa kaya silang pagkakataon? Hindi ko po alam. Subalit, yan ang sinasabi ng Biblia. Nawa po, how we wish na itong mga lalaking ito ay manumbalik. Pero kung talagang wala silang pag-ibig sa salita ng Diyos, ano ang kanilang babalikan? Pangalawa nating tanong ay ano kaya ang mangyayari doon sa madla, doon sa crowd na ipinagkanulo nila ang Panginoon, tinalikuran nila ang Panginoon at pinagpalis kay Barabas at pagkatapos ay sumisigaw ng ipako siya sa krus, ipako siya sa krus. Maliligtas din kaya sila? Nawa po ay pare-pareho tayo na nasa isip na katotohanan at yung ating iniisip ay bunga ng ating kaalaman at pagkaalam sa katotohanan ng salita ng Diyos. So there were 3 types of followers of the Lord Jesus Christ. We have the 12, we have the 60 or 72, and we have the crowd. Sabihin na natin, the 12 are firm in their faith, firm in their commitment, firm in their love for God. At silang lahat ay pinatay sa kanilang pananampalataya at siguradong magmamana sa buhay na walang hanggan. Samantala, yung 72 or 60, they were loose. Hindi po mahigpit ang kanilang kapit, hindi mahigpit ang kanilang commitment, and so kumalas at iniwan ng Panginoong Kristo. Samantalang yung crowd ay hindi po loose, kundi lost, nawala sila, naligaw sila. Tingnan niyo ang katotohanan ito, mga kapatid. Mahal ng Diyos, mahal ng Panginoon, ang lahat ng mga nakaranas na ito sa Kanya, yung mga tagasunod niyang ito. Subalit kapag pinili nilang talikuran siya, kapag pinili nila na itatwa siya na hindi siya kilalanin ay walang magagawa ang Panginoon, kundi ipaubaya sila sa kanilang kagustuhan. So it will be our choice. If we choose to love the Lord, kahit na hindi natin kaya, katulad ng 12, i-enable tayo ng Panginoon para tayo ay maging matagumpay. Pero kapag pinabayaan natin ang ating relasyon, hindi tayo kumikilos at humahakbang, hindi tayo gumagawa, ay pababayaan tayo ng Panginoon sa ating piniling kagustuhan. Ganyan ang nakikita kong pakikitungo ng Panginoon sa mga tagasunod niya, na nawa ay magbigay sa atin ng udyo para kumapit at lumakad sa kanyang nais at maniwala na ang kanyang biyaya sa atin ay sapat. Magandang araw po, ang biyaya ng Diyos ay sumagana nawa sa atin. Sumainyo ang pagpapala ng Diyos.